ingay. Hi, what's up mga kahababe? Bagar-barang araw sa inyong lahat. Yun ay konti lang ating sasakyan. Kita nyo, ayan, nakaupo lang ako. So habang konti ating sasakyan, may gawa tayo ng vlog. Ang gagawin na po natin ay ipakita po sa inyo kung paano ihanda ang sasakyan para sa ating customer na magiging maganda, malinis, makintab at nakakaakit-akit sa kanilang paningin, para at least maging masaya ang ating customer. So may anin tayo na proseso sa paghanda ng ating sasakyan. Una, huhugasan ang sasakyan kasi ang sasakyan natin ay madumi at ang sasakyan natin po ay nakaparada doon sa labas sa open field Bisaya, sa open field. So kailangan natin hugasan kasi kahit sabihin natin na may balot yun ng tela o foam o yung binabalot talaga sa sasakyan, eh siyempre sa ilalim wala namang balot, eh siyempre yung alikabok talagang angat-angat, so kailangan hugasan. Pagtapos hugas, diretso sa mekaniko. Pangalawa yan na proseso sa mekaniko, doon i-check lahat. Pagtapos nila check ng mekaniko, diretso sa QC ng mechanical, i-rotation lang ng QC, titingnan kung ano pa ang dapat ayusin doon, baka may nakaligtaan. Pag okay na sa QC at wala ng problema, didiretso na yun doon sa ating polisher, pang-apat, polisher sa policing area. At ang panglima, yun ay sa detailing. Yun po ay lilinisan na nila ang buong katawan ng sasakyan, labas at loob, pati salamin lilinisan, makina lilinisan. Pagtapos linalinis, punta na rito sa ating area sa final inspection. Okay? So tayo na, huwag na tayong pakupit-kupit, umpisa na natin. Punta na tayo sa washing area. Tayo na. So dito tayo sa washing. Ayan po yung washing section natin. Ayan. Sila po ang naghuhugas ng sasakyan. Ayan si Barakat Boy. Hi. Ay, number 1. Sila Barakat po yung naka-assign dito. So tingnan nyo naman ang sitwasyon ng sasakyan. Ayan. See? So kailangan muna hugasan bago natin padala sa ating mekaniko kasi ang dudungis talaga, kasi yung pa natin po doon, yung storage open, kaya ganito ang nangyari. Maraming alikabok kahit sabihin natin may balot. Ayan, tingnan nyo, ayan, may balot siya pero ganoon pa rin. Ayan, ang dumi. See? So hugasan ng maigi, lagyan na applyan ng shampoo at banlawan. Oh, yun ang isa. Oh. Ayan. Si Mr. Hamid, washer guy, si number 1. Mia. Suno ito sa uwi ako sa yara. Madam? Ha? Madam? Suno madam? Madam. Ada video? Mayara? Video alam po ng tawad tinal Umar na show. Ya, ada Umar. Yan. Si Hamid po, siya po yung taga-washing at saka yung alalay niya si Barakat Boy. Barakat Boy, hi! Aywa! Yan. So pagtapos nila washing at napunasan, diretso na rin doon sa ating technician. Kaya punta tayo doon sa technician. Tara na! Ayun sila. Yan. Yan ang mga technician natin. Yan. Ito si Jagan. Yan. Ito. Dito sa amin, pa isa-isa yung trabaho. Gaya nito sa engine, yung na-assign ay si Sir Jiri. Yan. Siya po ang big technician in the Philippines. You checking 100 checking in oil. Si Sir Jiri nag-check dito ng sa makina lang. Lahat chine-check niya rito. Mga 100% engine oil, preno, preno, battery, chine-check. Lahat yan, chine-check na yan. Saka yung mga brake fluid, kasi siya po natasan dito sa makina. Yun. At ito si Makina. Mr. Jaganathan. Hey, how are you? So yung fitter namin, siya po ang nagkabit ng mga kaya ng mga plate holder, sunod, mga accessory sa mga additional accessory ng sasakyan, kaya ng spoiler, siya yung nagkakabit. Ayan. Yung si Jagan.
Sinicheck yung tire pressure. Siyang in charge. How many, what you call this one? Pressure. How many? 33. So every vehicle they have its respective tire pressure, right? So makikita natin dito. 33. Oh, makikita. Oh. Kasi depende sa sasakyan kung ilan ang tire pressure, kasi mayroon talagang sasakyan na may sarili ano tawag nito, specific tire pressure. Where is it? Yeah. This one. Nandito yung makikita. Saan ilang company ito tire pressure dito? 30. Okay. Malabo yung mata ko, hindi ko makita. Kasi hindi pwede na basta-basta lang magkarga ng hangin sa sasakyan, kasi mayroong appropriate na hangin ang kailangan sa gulong, kasi pag sobra delikado rin, lalo na kung ang sasakyan ay tumatakbo sa highway, lalo na asfalto at sukot mainit. Kasi habang patuloy na umiikot yung gulong niyan, mataas ang presyo, baka biglang sumabog ba. So kailangan yan. Ayan, si Jagannathan! Ayo! Yan, ito sa loob, si Sir Joel yung in charge. Siya po nag-check ng ating... Pakita mo yung aking face. Oh, yan, oh. Siya po nag-check dito lahat ng mga function sa loob na sasakyan, mga accessory niya. Yung mga program, siya po na kanyan. Siya ang naatasan para ma-check ang ating sasakyan. Kung lahat ng mga module dyan ay gumagana o hindi. Yan. Para pagdating sa ating customer, naka-ready na, ready to use. Lahat ng program yan, ginagawa niya. So lahat ng button dyan ay chine-check niya. Pinapayat ko yung aircon, ayan, saka yung mga sa bintana, yung gumagana, yan. Siya po nagsisit up ng mga program. Para pagdating sa ating customer, hindi na po sila mahirapan na nakasit up na lahat. Yun. So bawat technician natin dito po ay mayroon kanya-kanyang tuka. Di gaya sa iba na isang sasakyan, isang technician, dito sa amin po ay hindi. Sa engine, isang assign, dito sa loob, isa rin. Kaya ito si Sir Joel. Yan. Oh, magbabay ka na. Hi guys. Oh. Yan. So lipat tayo doon sa isa. Asa na ba yung si Binoy? Kasi ganito yung sa ayong paggawa ng sasakyan. Para at least ang sasakyan natin ay siguradong na-check ng maigi, para ang customer natin di mahirapan. Ayan. Yan ang iba namin kasama, no? Ayan. Si Monsor. Ito siya po in charge ng Paliser. Polisinilya. Ito is si Bini, under chassis natin. Ayan. Mamaya, pakita natin. At saka ito, si Jagannathan. This is the best fitters in Alganim. Number one technician. Everything fitting. Very well. This is my champion. Everything fitting. And this is Chandrabay. Ayan. Siyang in charge dun sa labas ng mga sakyan. Siya po ang in charge dun sa sakyan natin sa labas. Ayan. Hi, Nilo. Para dalhin dun sa washing. Hala, yan. Sunod, punta tayo dun sa under chassis kung saan isa naman na atasan dito. Ito ay si Bini. Ayan siya, oh. Ayan. Yan siya. Pagtapos doon ng pag-check ni na Joel, Jerry, Jagan, ito nag-check ng under chassis. Yan. Yan, si Bini. Yan. Nilo is promoting that CDRT. Yan. Oh, manager. Yun. Oh. Ito si Bini, siya po ang nag-check ng under chassis natin. Kasi kailangan i-double check niya yung mga importanteng bagay doon, lalo na yung mga bolt at saka nut, kailangan na higpitan. At saka yung suspension, kung tingnan yung ilalim ng sasakyan kung mayroong oil leak. At saka axle. I-check na yung oil din. Oh. Kaya tingnan natin yan, pinapakyat. Ayan. Yan ang operator. Ayan, si Bini. Aywa! Ayan. Silipin natin kung ano yung kanya doon. Sisilipin. Ayan. Anong ginagawa mo dyan? Ano pinapakyat ba? Ayan. Yun. Dito lahat. Ayan.
sinicheck na rito lahat yung mga bagay-bagay na dapat siguraduhin kasi delikado, baka hindi natin malaman dahil sa factory minsan hindi maigpit at baka madisgrasya yung customer natin. Tingnan nyo rin dito yung mga leak, baka may mga leak dito ng langis. Ayan. Saka yung paano dapat ito higpitan. Saan napunta? Hoy, halika rito! Binoy! Where are you? Yan. Yan show. Nothing is doing. Why you go outside? Tine-check kasi kailangan talaga. At kailangan pa rin na i-check itong dito sa labas. Yung dito oh. Yung dito. Yan. Kailangan i-check nyo. Kung minsan kasi nasasagi sa mga kuwan ba? Sa pag-tracking. O minsan nasasabi kung saan sa ang ham. So kailangan mga malinis dito at walang sira yan. Yun, pati yung mga wheel rim, sinicheck yan. Lahat buong sa baba. Checkin yan. Yan dito. Kasi dito minsan nasisira dito eh. Tsaka kailangan yung mga cover yan. Sigurado na mahigpit yung mga mga tornilyo. Ano. So pagkatapos nagawa nito ng under chassis, didiretso po ito sa ating QC na siya ang mag-road test para malaman kung ano pa yung problema, kung mayroong vibration gaya ng tire vibration, steering. So kung mayroon siya maramdaman doon at checkin din sa loob, ibabalik natin sa technician. Pag okay na, didiretso doon sa ating paliser. Doon kanina si Monson introduce ko. Kaya punta tayo dun sa paliser. Okay? So, nandito tayo sa ating palising. Yan. Tingnan natin. Oh. Yan. Yan si Ahmad. Mad! Shoop! Yun. Oh! Yan si Ahmad yung paliser natin. Saka si Moody. Yan. So sila po ang nagpapalis ng sakyan natin. Tingnan nyo. Yan. Napalis nila para maging makintab. Malini, walang butil o tawag na pink dirt, para matanggal rin yung mga scratches, mga libag, mga watermark kumbaga. Yan, yan sila nagpapalis yun. So, pinapakintab ng manigit. Yan. Aywa. Number 1 itong si Kwan eh, si Ahmad. Number 1 polisher. Yan. When Monsor. So dito yung iba natin. Tatlo yung polisher natin. Oh, pointan eh. Yan. Yan si Moody. Yun. Yan ang isa na yung paliser. Yun. See? At tingnan mo, ang ganda niya sakyan nila natin. Oh. Yan, kintab na. See? Yun. Yan. Ganda yan. Sunod, ito rin yung sa port. Yan. Yan ang mga paliser natin. Hi, Baisat! How are you? Hi. Napalis nila, in-apply nila ng compounding. Yan. So, ito yung compounding. Channel? Yeah. See? So, kailangan talagang ipalis yung sakyan natin para maging makintab at makinis. Para pagdating doon sa customer, hindi pag hinipo niyang ganito, hindi medyo siya. Medyo makinis. Asan yung isa kong tagapalis dito? Yun doon sa sasakyan. Yan. Ayun pala sa punta natin para at least makita naman siya. Punta natin para at least makita naman siya na kasama siya video natin. Ayan. Si Monsor. Ayan. Ito rin si Monsor, ang aming paliser. Ito kasama ko dati. Number 1 paliser. Monster Nilo number 1 QC. Mahmoud. Ada Jadid Nafer, bagong driver ng accessory. Ayan. So, number 1, see? Oh. Oy, ay! So, sunod tayo sa Wilin. Anaro sa police. So, ito hindi pa tapos to police. So, dadalhin pa yan doon ni Monsor doon sa pwesto nila. Ayan doon. Para ipalis ito. So, ada kalas? So tapos na daw yung isa na yan. Ito naman yung sunod nila. I love you Philippines. Oh, I love you daw Philippines. So yan, ito yung sunod nila palis. Ayan, tapos na yan.
Pagkatapos niyan, diretso dito sa ating detailing. Dito naman tayo sa detailing. Yan. Yung detailer natin, ito si Satis. Yan. Number 1. Hindi. So sila po yung naglilinis. Lilinisan nila to lahat. Lahat ng singit ito, lilinisan na nila yan. Yan. Yan, linis yan. Linis. See? Kailangan loob ng sasakyan malinis. Saka itong mga rubber malinis din. Wala nang compounding kasi pag galing dun sa palising, ang mga singit-singit dito marumi din eh. Ito marumi. So kailangan linisan nila ng maigi. Ayan. Hanggang dito. Buong katawan. Buong katawan sa loob. Ayan, dito sa loob. Ayun. Linisin yan. Kaya ganun. Oh. Diba? Maganda. Maganda tingnan. Madilim ano. So ganun lang. Sunod ito rin ang isa. Ada number 1 Ada Ayuni. Ha? Ada Ayuni. Mia good. Kam sana ito sa Dakol Malino PDI? 20-0. Oh, see? 20-0? 2-0. 2-0. So 20 years na siyang pulapan detailing. So itong trabaho niya detailing, lilinis sa akin. Doon ang parte niya sa kabila. Doon. Yan. Yan. Yan, tingnan mo. Oh, kailangan linisin ang lahat. Pati ang salamin. Para makintab siya. Yun. See? Yan. Yan ang mga dabis namin ng mga detailer. So sa isang sasakyan, 2 tao naglilinis para mabilis. Kasi sa amin kasi volume ang sasakyan kaya hindi pwede pa isa-isa kaya mabilis. So lipat tayo dito sa kabila. Ito pa rin yung kasama namin isa. Ito. Ito, tagalinis din ito. Ayan siya. Ayan yan isa-isa. Yan. Ito. Ada number 1 ha. How are you daw? How are you, Oh. Mr. Nilo? English ha? Mia. English, mako Arabic English. هذا شيطان كبير. Eh kita yo, ano ka kulit? Ano makukulit? Oh, ito pa isa. Oh, yan. Ayan. Oh, ayan. What is this? Oh, puro kukulitin. Oh, ayan. Ganun yung kukulit ang mga kasama ko. Yan. Lahat sila po naglilinis dito. Yun. Ito Ford. Yan. New. So, ayan, naglilinis siya dito. O, yan. Lahat yan lilinisin nila yan. Ayan. Ito si Baisap. Purshi, ha. Isa rin siya naglilinis. Ito ay Ford. Non-Ford. So, linisin yan. Lahat yan linisin. Para maging maganda ang ating sakyan. So, doon sa kabila, yung polisher, papunta rito ay detailer. Yan. Yun. Ito ay Raptor. Yun. Saka dito sa kabila naman, dito ay Honda. Ayan, si Sergin. Itong isa. Ayan o. Oh, yeah. Yan. Ada Honda. Sa Honda sila naglilinis. Ayan. Ito yung gawa nila. See? Oh, Honda, tingnan mo. Maganda. Lahat. CB is engineer. Engineer of what? Before Japan. Cleaning? Honda. Before Japan, it is my engineer. Ganyan kakukulit ang mga kasama ko dito. Ayan, tingnan nyo. Naglilinis sa'yo. See? Ayan. Linisan ng maigi. Ayan. So, pag natapos nila linis lahat ito, doon yung dadalhin doon sa pwesto ko. Pwesto namin para double check yan. Ayan. Oh, isa. How are you? Yan ang isa. Oh, yan ang isa. Oh, yan. Oh, yan. Yan, ganun ka kulit. Oh, Ford. Oh, yan. Yan, lahat. Yan lahat sila. Mga kasama ko. Yan. Oh. Okay. Sa dami namin sasakyan, hindi pwede na konti lang ang tao. So pagtapos yan, dadalhin doon sa kabila sa pwesto namin. Kaya punta na tayo doon. So dito na tayo sa ating final. Sa final naman, kailangan dito i-check na natin lahat na para ng sasakyan sa labas at sa loob. So ang natasa na naman dito ay ako. Kaya kailangan natin i-check ang sakyan ganito. Ayan. Kailangan lahat na panel malinis. Ganito ang resulta.
Pagtapos ng polish, detailing, ganyan. Ngayon, i-double check na lang natin yan kung mayroong defecto. So, kailangan ito yung mga dinugtungan, kailangan yan naka-align siya. Yan, ganito rito, naka-align. Yan. So, i-check natin ito. Kailangan ng maigi para malaman natin na walang sira bago i-release sa customer. I-check natin ng headlight kung may mga gas-gas o may defecto. Ganun din ito, lahat-lahat yan. Mga grills niya, yan, kung may gas-gas, wala. Lahat-lahat yan. So, isa-isahin na natin. Kahit ito na daan doon sa mechanical, kailangan i-check din natin ulit dito kasi minsan naglulos yung ibang mga nakaligtaan gaya ng battery. Check natin yan kung makikita nila ang cover yan. Taho not the molding not there, sorry. So After bending. okay. Sunod itong sa top grill niya, kailangan check natin, kailangan kompleto itong mga clip, walang bakante, mga mga rubber stopper, ayan, double check natin yung lahat kung kailangan hindi maluwag, kailangan isang maayos. Sunod ang mga takip, double check natin yung lahat. Sunod ang ating pod insulator, kailangan malinis siya, saka kompleto mga clip, walang sira, mga rubber, yan, kailangan kompleto yan para pag check ng customer walang kulang. So pag okay na dito, so ilipin natin lahat yan, kahit sa taas tingnan natin kung may mga dent gaya nito, ganito yung pinch guard, nakita nyo ba yan. So kailangan pa na nito liliyahin, sisanding pa at saka ipalit ulit, kailangan matanggal ito kasi pangit ito pag nasa customer na magreklamo kasi halatang halata, kita nyo ba, halata, ayan. So pangit, kailangan liyahin natin ulit yan para mapantay ang gaya nito. Ayan. So i-check natin pati ang gulong, ang wheel rim, check natin para sigurado tayo na walang gas-gas para maging man sa customer. Ayan, ganun. Pati dito, salamin, gudosik o gaya nito, may defecto. So yan, okay, may defecto, kailangan ito palitan. So kailangan pati ang mga molding malinis, walang gas-gas, lahat yan. So lahat dito kailangan naka-align yan, mga handle, kasi kung minsan yung handle tabingi ito eh. So kailangan pantay yan at saka walang gas-gas. So kita nyo malinis na, diba? Yan, ganon din sa loob. Yan, ito sa loob, tingnan mo ganun. Kailangan din ang rubber natin ito, i-check natin ito ng maigi para makalaman natin kung may mga defecto. Kailangan walang punit. Yan, saka yung trim, kailangan kompleto itong mga cover nya. Yan, yun, yeah. Diba malinis tingnan. Ganun din dito sa loob. Kasi ang pag-check dito po ay hindi trabahong luksong palaka ba, na hindi ka pa nakatapos sa kabila, lilipat ka naman sa kabila. So kailangan i-panel by panel tawag. Kung sa pinto muna yung tapusin natin. Sunod dito sa loob, papunta. Ayan. O may konting dumi pa nga oh. Ayan, may konting dumi pa. Linisan lang mamaya ng retachment natin. May tao tayo rin tagalinis. So i-double check natin dito kung may mga gas-gas. Kasi kanina yung sa mechanical masyado pang marumi. So lahat yan check kung may mga sira pa dito para at least malaman natin na kailangan ba palitan o hindi. Ganon din ang kanya, ang bubong. Ayan, kailangan i-check na maigi rin yan kasi minsan kulang mga ganito, wala yung kung ng easy, wala yan. Kaya mga ganito minsan dumating kulang, kaya kailangan i-check na maigi. Saka yung seat belt kailangan gumagana, i-pick up nyo lang. Pag binigla mo ganun, kailangan nakakapit siya kasi sa biglaang frame kailangan nakakapit siya, hindi na dire-diretso ganun. Instead na hawa na mapigilan kanya, baka i-preno mo rito yung mukha mo sa salamin kung dito ka sa front seat at doon ka sa likod sa upuan. So kailangan nun. At saka itong pinaka-importante rin yung manual. Yan. But Captiva seat belt painting the car. Yeah, painting. Yan. So kailangan naka-secure ito.
lalo na yung warranty book. Ah. So ganun. So andito tayo sa likod. Lahat yan, i-check natin. Sunod dito, kita mo, tingnan mo natin itong quarter hanggang rear to front door. Kailangan ito naka-align. Yan, naka-align yan lahat. Hanggang dito naka-align. Para pag silip ng customer dito, pag dito ang customer sa likod, pag sinilip na yung sakyan, ang sakyan papunta dun sa dulo, naka-label. Align yung mga pintuan. So ganon din dito sa likod, same as usual, i-check lahat. Kailangan nakakabit, ayun, kompleto. Mga rubber kailangan maayos, walang punit. Yan, yung mga cover, yan, mga rubber ito kailangan kompleto yan. Ayan, hanggang ganito. Kailangan walang kulang. Pag may kulang, orderan natin ng parts. Yan, ito. Ganito rin dito sa likod. Kailangan walang anak na ganito. Kailangan dapat naka-close yan. Yan. Kasi kung minsan yung clip nito mahina, kumapit. Kailangan double check at saka medyo idiin natin. Lahat ito. Yan. Check yan. Dito sa loob. Kailangan lahat na trim ay walang gas-gas. Para pagkakita ng customer, maganahan siya at masaya rin siya na yung sasakyan na binili niya ay malinis at maganda. So kailangan kompleto rin ang accessories niya. Andito yung fire extinguisher. Ayan. Kailangan may fire extinguisher ang bawat sasakyan. Ayan, carpet niya, floor mat. So ganyan lang. Kailangan maging mabusisi tayo sa pag-check kasi nakasalalay rito po yung natawag na customer satisfaction. Kaya ayusin natin, di ba? O yan o, yan sinaka na Bill, yun ang retouchment natin. Bill, hi! Why not say hi? Yan. Nagulat. Yan. Siya po yung kasama ko ritong nagre-retouch ko ano yung kailangan linisin. So pagkatapos nito ng check, kung okay na siya, pati rin dito sa loob, yung chinik kanina ng chinik na ating technician, so i-double check din natin yan. Paganahin natin ang sasakyan, same time pipindutin natin yung mga aksara kung gumagana o wala. Kasi kailangan i-double check natin dito. Pati yung sa dashboard, i-check natin kasi minsan lumalabas dito yung engine light on at saka yung tire monitor. So pag lumabas yan, kailangan ibalik natin sa technician. Sunod, i-try natin yung mga radyo kung gumagana. Yan, nagpa-function naman. Okay. Ang buton, gumagana naman to. Ayan, gumagana naman to. Okay naman siya. Ayan. Sunod, i-on at off na. I-on din natin ang AC. Kung gagana, medyo palakasin natin. Ayun. Ayan. Kumahangin din. Gumagana lahat. Yan. Kung ano chinitik ng technician doon, maliban na sa ibang settings na na-set up na huwag mo nang galawin, importante na may check natin na lahat ito ay gumagana. Yan. Gusto mo i-AC. So pagka tapos nito, kung halimbawa wala na siyang mga ibang remarks gaya ng chip off, kung may chip off siya, chip off pin, lalo sa mabumper, kailangan natin yung papinturahan bago i-release. Pero kung gaya nito na okay siya, na kondisyon siya, wala na siyang ibang remarks, pwede na natin i-release to para i-deliver doon sa showroom. Ganon yan. So sana may natutunan kayo doon sa ating sa akin na ikwento o na ituro kung paano natin i-prepare yung sasakyan natin na bago para pagdating sa customer maging maganda, makinis, linis at nakakaakit sa ating customer.
siyempre kailangan natin maging masaya rin natin customer, so kailangan natin ayusin. So sana kahit kayo malay natin balang araw makabili rin kayo ng sasakyan, at least may knowledge kayo kung ano yung dapat check, diba? Hindi na pagkabili mo ng sasakyan sampa ka lang, hindi mo alam kung ano yung mga function, lalo na yung kung paano gagawin bago ka magsampa ng sasakyan. Kasi ang pinaka-importante yan, bago ka sumakay sa sasakyan mo ay check mo muna yung engine mo, kung may langis ba, tingnan mo ang brake fluid, may laman ba, kung may radiator, tingnan mo kung may tubig ba. Ayan. Sunod, ikutin mo yung gulong kung okay ba ang hangin, baka yung isa flat, sunod bigla ka lang sumampap, takbo mo, ayaw tumakbo ng maayos kasi yung isang gulong mo ay walang hangin. Sana guys may natutunan kayo dun sa akin. Pinakita kung paano natin i-prepare yung ating sasakyan. At malay natin baka isa sa inyo makabili ng sasakyan o mayroong sasakyan, dapat natin alam kung ano yung dapat natin gagawin sa ating sasakyan, diba? Para at least ligtas tayo. At sa mga balak pa bumili ng sasakyan, kailangan i-check nyo rin maigi yung mga bagay-bagay gaya ng mga sa makina, so para at least safe kayo. Pero kung bago naman sasakyan, wala namang problema yun kasi na-check talaga ng mga technician lang. Pero mas mainam na tuwing sampa nyo sa sasakyan nyo, i-double check nyo. Okay? Sana may nakuha kayo na kahit kunting kalaman dun sa paghanda ng sasakyan. At pasensya doon sa kakulitan ng aking kasama. Bye bye.